Kasabay ng pagtutok sa mas mabilis at mas murang koneksyon, isinagawa ang Telecommunication Summit 2026 na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layon po ng administrasyon na tuldukan ang mga balakid sa digital connectivity para walang Pilipino ang maiwan sa pag-asenso. Yan ang report ni Denise Osorio. Nakatutok ang gobyerno at mga malalaking telco sa Philippine Telecommunications Summit 2026 para itulak ang mas malawak at abot kaya na internet coverage sa buong bansa. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi lang ito usapin sa bilis ng connectivity, kundi kung paano ito nakakapagbukas ng mga pagkakataon at oportunidad para sa edukasyon, serbisyo at kabuhayan. Kasama ang Department of Information and Communications Technology, isinusulong natin ang mas mabilis na reforma upang maging mas mabilis at abot kaya ang ating mga binibigay na internet services. Kasabay nito, patuloy natin pinapalawak ang saklaw na konektibidad sa buong bansa. Dagdag pa ng Pangulo, malaki na ang inusad ng telecom sector, kabilang ang paglawak ng 5G, pag-deploy ng fiber optic cables, paglakas ng mobile broadband at pag-angat ng digital services. Nakadeploy na rin anya ang mga telecom providers ng mahigit 1.8 million cable kilometers sa buong bansa na nag-uugnay sa libo-libong kabahayan, silid-aralan, pamilihan at higit sa lahat mga oportunidad na dati-rati hindi kayang abutin. Pero aminado ang presidente na mayroon pa ring mga hadlang sa mas pantay na connectivity na lalo pang nagpapalawak ng mga gap sa internet access, kabilang ang pagbagal sa permits, right-of-way restrictions, fiber cuts, at power interruptions. Kailangan magkaisa ang pamahalaan, ang pribadong sektor at mga lokal na pamayanan sapagkat walang iisang sektor lamang ang kayang harapin ang mga hamong ito. Kumilos tayo na may isang hangarin, ang maghatid ng pag-asa, ng ginhawa at pagkakataon sa bawat Pilipino. Ilan sa mga ipinatupad na reforma tulad ng Konektadong Pinoy Act at ang mas malawak na infrastructure sharing ang tumulong maiwasan ang dobleng gastos at mapababa ang deployment costs. Ang pag-usad naman ng National Broadband Fiber Backbone Project ay umabot na sa humigit kumulang 670 ahensya ng gobyerno at halos 17 milyong Pilipino na ang nakikinabang. Mayroon na ring 9,500 active free Wi-Fi access points sa humigit sa 5,000 pampublikong mga lugar at higit sa 89,400 subsidized SIM cards na ang naipamahagi sa mga estudyante, guro at mga indigent communities. Ayon naman kay DICT Secretary Henry Aguda, mahalaga rin ito para sa chairship ng Pilipinas ng ASEAN ngayong taon dahil dito ipinapakita ng bansa na handa itong maging sentro ng teknolohiya sa rehiyon. Makita nyo naman yung makasama natin from Globe, from PLDT, from Smart, from Converge, from Dito, is to show support na they are answering the call of the President for more affordable, better quality and faster internet and pervasive internet connectivity. This is to tell ASEAN and share with them na the Philippines is open for business, na we can be an ICT hub, both for connectivity and for AI compute. Layon ng pamahalaan na habang patungo sa digital space ang Pilipinas, magkaisa ang gobyerno at mga telco companies para mapabilis ang rollout, mapababa ang gasto sa pagpapalawak ng networks at maipaabot ang mas malawak at mas maaasahang koneksyon hanggang sa mga lugar na hindi pa naaabot o kulang sa serbisyo. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.